Wellman TV. Dino Abante. Kabanata 21 Nasa iisang bangka tayo. Ako ay nasa parehong bangka ni Mr. Andrew, ang kahihiyan na hinarap mo ngayon ay akin din. Bakit kita kukutsain? Ang strategic partner ng Healthland ay TMO, hindi Armcorp. Sa ngayon, Anthony, ikaw at ang The Matthews ang nasa iisang team. Pagkatapos ng kapahamakan ngayong araw, ganap kong natik si Master Joshua, at hindi na kami magkakaroon ng pakikipagtulungan sa The Grants. And honestly, for your own future's sake, you should probably keep your distance from me to avoid any misunderstanding by Master Joshua. Kung hindi, sino ang nakakaalam, maaari kang makakuha ng boot. Andrew, huwag kang magalit. Oo naman, nakuha ng TMO ang pagpirmang ito, ngunit ang pamumuhunan ng Healthyland sa Delvan Hub ay tungkol sa paggawa ng kwarta. Kung ang pakikipagtulungan sa TMO ay mauuwi sa pagkawala ng pera ng The Grants at pagdungisan ang kinatawan ng Healthyland, ang aking mentor ay magbabawas ng pagkalugi ng wala. Kumikislap, at agad niyang aalisin ang pakikipagsosyo. Kapag nangyari iyon, maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo at sa Armcorp. Sisiguraduhin kong magiging partner ng The Grants ang pamilya mo sa Delvan Hub. Pagkatapos, buddy, maaari tayong mag-shoot para sa tagumpay ng magkasama. Samantala, pagkatapos kumain kasama si Joshua, bumalik si Dino sa kanyang lugar upang hanapin si Brittany na naghihintay sa kanyang pintuan na para bang matagal na siyang naroon. May kailangan? Tanong ni Dino. Maganda ang ginawa mo ngayong araw. Pinapalitan ni Jessica ang iyong dorm room, kaya kumuha ka. Magpatuloy. Nakipagnegosasyon pa rin si Jessica sa napakagandang deal sa site. Nabanggit niya na dadaan siya sa dorm ni Dino kapag nakabalot na siya. Kaya naman nagmamadaling lumapit si Brittany para sabihin kay Dino na lumipat habang malinaw ang baybayin. Kung nalaman ni Jessica na itinago niya si Dino sa isang marumi at mabahong silong na puno ng mga daga at roaches, tiyak na mapag-alitan siya. Kahit na nakatingin pa rin si Brittany kay Dino, consider siya ay isang kabuuang washout na hindi karapat-dapat sa pagiging katulong ng TMO, ang lalaki. Swerte ay nakakainis na mabuti. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napasaya niya si Joshua. Sa kanya, ginagawa siyang bituin ng araw. Maging si Mr. Andrew ay nasugatan. Nakaluhod na humihingi ng tawad. Pero kapag umalis na si Joshua, mag-isa na si Dino. Ang suntok ng swerte na ito ay isang one-hit wonder para kay Brittany, at siya nga. Tiyak na hindi ito tatama ng 2 beses. Kung tungkol sa basement, hindi ito matutulugan. Ang isang mas mahusay na dorm ay isang hindi brainer para kay Dino. Habang nag-iimpake siya ay nagpakita si Jessica. Ang tanawin ng lugar ni Dino sa tabi ng tambakan ng basura, na may mga daga at roaches na umaaligid at isang malakas na mabahong amoy sa hangin, na tumatak. Off niya. Bumaling kay Brittany, tinanong niya, bakit siya nananatili rito? Oh, Jessica, noong iset up ko siya ay nasa pinakamagandang kwarto. Ngunit sinabi niya na gusto niyang mamuhay kasama ang mga daga, mahal ang kumpanya ng mga roaches, at iginiit ang pinagsamang ito. Kahit anong sabihin ko hindi siya matitinag, kaya tinapos niya. Kabanata 21 Nasa iisang bangka tayo. Dito sa itaas, paliwanag ni Brittany, na tinitigan si Dino para mapanatili siya sa script ng kanyang kwento. Kung siya ay maglakas loob na lumayo sa kanyang salaysay, hindi siya pababayaan ni Brittany. Si Jessica, nang hindi ito binibili, ay umikot para tanungin si Dino, ganun ba? Siyempre hindi. Malinaw kong natatandaan na sinabi sa akin ni Brittany na ikaw, Jessica, ang nagtalaga sa akin sa silid na ito. Alam kong hindi mo ako masyadong iniisip, hindi mo ako gusto bilang katulong mo, at gusto mo akong mawala sa lalong madaling panahon. Ngayong pumirma na ang TMO sa Healthyland at nakasakay na ang The Matthews sa The Grants, sa palagay ko wala na akong silbi. Kaya dapat pumunta na lang ako, di ba? Kabanata 22 Parusa. Pagkatapos magsalita ng kanyang piraso, nagsimulang umalis si Dino, isang plastic bag sa kamay. Inagaw ni Jessica ang bag at itinanong, sa tingin mo ba ako ang uri ng tao na kumikita lamang?
Mahalaga ba kung ikaw o hindi? Anong ibig mong sabihin dyan? Kung hindi ko ba sinasadyang mabangga si Joshua at hindi sinasadyang tumulong sa TMO, pupunta ka ba dito para makita ako? Hindi mo gagawin. May iwan akong tumira sa tambakan ng daga at roach na ito, na parang isang tambak ng basura. Malinaw na ako ay walang halaga sa iyo. Walang kwenta kung manatili ako bilang katulong mo. Maghiwalay na lang tayo ng paraan. Hindi ko gusto ang huling 2 araw na sweldo na aalis ako ngayon. Huwag kang maglakas loob na pumunta. Hinarang ni Jessica si Dino, hindi siya pinayagang umalis. Para sa ilang kadahilanan, ang pag-iisip ng pag-alis niya ay nagdulot ng sakit sa kanyang dibdib, halos. Kung ang kanyang minamahal ay lumalaki ang mga pakpak at lumilipad palayo. Pero 2 araw pa lang niya ito nakilala. Kaya ba niya ito nahulog ng ganoon kabilis? Hindi iyon pag-ibig. Ito ay pasasalamat lamang. Yan ang sabi ni Jessica sa sarili niya. Iniligtas ng lalaking ito ang kanyang lolo at tumulong sa pag-secure ng deal sa The Grants. Malaki ang utang na loob niya sa kanya, kaya naman nagpapasalamat siya. Gusto mo akong manatili? Sige, pero tumanggi akong manirahan sa tambakan na ito. Kung gusto mo talagang manatili ako, ayusin mo na manatili ako sa isang 5-star hotel. Sa sinabi ni Dino, sumimangot si Brittany, stay in a 5-star hotel. Sino ka sa tingin mo? Ma'am Jessica, you can't indulge such a waste of space, dapat hayaan mo na lang siya. Itikom mo ang iyong bibig. I told you to arrange the best accommodation for Dino, and this is what you give him. Dahil it best, ang kwartong ito sa iyong paningin, mananatili ka rito sa susunod na buwan. Kailangan mo kumpletuhin ang isang buong buwan, hindi bababa sa isang araw. Kung hindi mo kaya, tumayo ka, magbitiw ka. Galit na galit si Jessica. Tinarget ni Brittany si Dino. Maraming beses, at kung hindi niya siya tuturuan ng leksyon ngayon, hindi siya matututo ng paggalang. Si Brittany ay hindi nang ahas na magsalita muli, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sama ng loob kay Dino. Bago lumitaw ang waste of space, na ito, siya ang gininto ang babae ni Jessica, na hindi nakatanggap ng isang masakit na salita. At ngayon, salamat sa provocation ni Dino, pinagalitan siya ni Jessica at sinentensyahan siyang manirahan sa tabi ng basura. Ang puso ni Brittany ay namumula sa pagkabigo, ngunit siya ay nagkaroon. No choice kundi magtiis. Humingi ng tawad kay Dino. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Sabi ko humingi ka ng tawad. Lalong nanlaki ang mga mata ni Brittany nang malungkot siyang bamulong, sorry. Kung binubuli mo ulit si Dino, hindi lang isang buwan. Itong dorm room, babala ni Jessica. Opo, Ma'am Jessica. Gamit ang isang bago, nagniningning ng ngiti, nilinga ni Jessica si Danny. At sinabing, kontento ka na ba ngayon? Magagawa ito. Sumama ka sa akin. Sa 5-star hotel tayo pupunta. Habang inaakay ni Jessica si Dino, bitbit pa ang plastic bag na iyon para sa kanya, mahigpit na kinuyam ni Brittany ang kanyang thigh, nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit. Nagtrabaho siya ng husto sa loob ng maraming taon upang lubos na makuha ang tiwala ni Jessica, sa naging pangalawa sa pinakamahalagang figure next ng TMO. Si Jessica mismo. Pero ngayon, sa itsura ni Dino, ang status niya. Nagbanta. Kabanata 23 You're My Honey. Si Brittany ay nanumpa sa kanyang sarili na itataboy niya si Dino sa TMO at palayo kay Jessica ng tuluyan. Pagkatapos ng mabilis na pagmamaneho, huminto sila sa harap ng isang stand-alone na villa sa The Matthews Residential Complex. Hindi ba dapat dalhin mo ako sa isang 5-star hotel? Hindi ba mas maganda ang lugar na ito kaysa sa alinmang 5-star hotel? Ngunit ito ang iyong bahay. Ayaw mo bang manatili sa bahay ko? Hindi. Dinala mo ba ako dito dahil nahulog ka sa akin? Plano mo ba talagang pakasalan ako? Napatawa si Jessica ng mga mumunting mata ni Dino na umaasa. So, gusto mo talagang pakasalan kita, ha? Oo naman. Bakit? Dahil maganda ka. Muntik nang madulas si Dino dahil sa gusto niya. Ang sealed dragon grass. Kung hindi ako maganda,
hindi mo ako pakakasalan. At nag-aalangan ka. Mga aso talaga ang mga lalaki. Inilabas ni Jessica ang isang set ng mga susi at iniabot ito. Papunta kay Dino. Iyon na ang villa na ito. Akin. Hindi ka ba nakatira dito? Bakit ako titira dito? Ano ang iniisip mo? Inilibot ni Jessica ang kanyang mga mata kay Dino at saka nag-fish out. Isang makinis na itim na credit card, iniabot ito. Ang credit card na ito ay walang limitasyon sa paggastos. Gamitin ito bilang ikaw. Wish. Binibigyan mo ako ng villa at walang limitasyong credit card. Sinusubukan mo bang maging sugar mommy ko o ano? Putulin mo yan. Itinuro ni Jessica ang makintab na kotse at sinabing, iyo rin ang kotseng ito, para makalibot. Lahat ng material na bagay na ito ay hindi mahalaga. Ang mahalaga. Pwede ba kitang tawaging mahal? Hindi. If you dare call me that in front of others, I'll fire. On the spot ka. Gayunpaman, nagawa mong mabuti ang mga ito. Past few days medyo kontento na ako kaya pagbibigyan kita. Ilang mga pribilehiyo. Sa publiko, Jessica pa rin ang tawag mo sa akin. In private, pwede mo akong tawaging Jess or Jay. Oo. Mahal. Ikaw. Tinadyakan ni Jessica ang kanyang paa at nagpout. I mean it, if you keep calling me that, I'll really get baliw. Sa kabila ng kanyang pagbulyaw, namangha si Jessica. Find that deep down, she didn't mind when Dino called her honey. Kung hindi dahil sa mabilis niyang reflexes, baka pumayag na lang siya. Ano ang nangyayari sa kanya? Baka gusto niya talaga. Siya. Para pigilan ang pag-iisip, mabilis na iniba ni Jessica ang usapan, yung uod sa katawan ni Lolo, anong meron dyan? Ito ay isang espesyal na engineered na parasito, wala kang makikitang katulad nito sa ligaw. Ang mga ginagamit para sa mga sumpa ay pinalaki ng mga tame headcurse casters. Kung ang lolo mo ay tinamaan ng sumpang iyon, tiyak na may gustong kumuha sa kanya. Nakipag-ayos na ako sa nilalang sa pagkakataong ito, kaya hindi sila nagtagumpay. Ngunit inaasahan kong maaari nilang subukan muli. Gayunpaman, honey, makatiyak ka, hanggat naririto ako, ligtas ang iyong lolo. Huwag mo akong tawaging honey. Walang ibang tao dito. Ang pagtawag sa iyo ng honey ay hindi. May bayad ka. Ikaw. Inis na tinadyakan ni Jessica ang paa niya. Jerk. Matapos sampiin si Dino sa ilalim ng kanyang hininga, kumatok siya. Malayo sa kanyang mataas na takong. Honey, hindi ka ba nag-stay para sa hapunan? Tumahimik ka. Mabilis na humakbang palayo, naramdaman ni Jessica na maganda siya. Namumula ang pisngi sa kahihiyan. Yung Dino na yun, walang hiya siya. Sa susunod, kailangan na niyang iwasang mag-isa sa kanya. Sa pagiging solo niya, tiyak na tatawagan niya itong honey. Kabanata 24 ito ang aking bahay. Kinabukasan ng tanghali, kalalabas lang ni Dino sa shower nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Parehong siya at ang nanghihimasok ay magkasabay na sumigaw. Mabilis na binalot ni Dino ang sarili sa kumot, tinatakpan ang bawat pulgada ng kanyang sarili na parang isang mommy. Si Jessica, na namumula ang pisngi sa kahihiyan, tinuro siya at inakusahan, ikaw, ang pervert mo. Ako ang pervert. Naliligo ako sa sarili kong kwarto, at sumabog ka. Kung may pervert dito, ikaw yun. Ikaw. Ako. Nawalan ng masabi si Jessica ngunit mabilis. Kinalekta ang sarili. Ito ang bahay ko, ang kwarto ko. Papasok ako kung gusto ko. Ikaw ang pervert, humingi ng tawad at mangakong hindi gagawin. Ulit. Dino, hihingi ka ba ng tawad? Walang nakikitang paraan at isinasaalang-alang ang The Sealed Dragon Grass, napabuntong hininga si Dino. Sorry, honey. Hindi ko na uulitin. Sa susunod, isusuot ko pa ang down jacket ko sa shower. Iyan na ang iyong huling babala. Huwag mo akong tawaging honey. Pinandilatan ni Jessica si Dino at nagpatuloy ng masungit, anong ginagawa mo kagabi? Sabi ng security guard, late ka nakabalik. Labas lang para mamasyal. Saan ka na mamasyal sa gabi? Ang bar. Ang daming magagandang babae dyan.
Gumawa ng palusot si Dino, hindi niya iyon isisiwalat. Pinatawag siya ni Heather kagabi para gamutin si Ryan. Nahumantong sa isang gabing puno ng awayan. Kinuha niya down maraming contenders at sa paanuman natapos bilang ang chairman ng Delvin Hub Martial Club United. Nabalitaan din niya ang tungkol sa paparating na World Martial Club United Congress at isa sa the 7 Dragon Grasses na hinahanap niya, the Grass of Awakened Dragon. Nagdulot ng misteryosong ngiti sa mukha ni Dino ang pag-iisip ng the Grass of Awakened Dragon. Nang makita ang ekspresyon ni Dino matapos niyang banggitin ang bar ay lalo pang nagalit si Jessica na para bang pinagtaksilan siya ng kanyang lalaki. Ano ang pinunta mo sa bar? Tanong niya. Sunduin ang mga babae. Sabi ni Dino na sadyang nagalit. Kanya. Lahat ng lalaki ay pare-pareho lang hindi maganda. Mga jerks. Magbihis ka na. Mabilis. Hihintayin kita sa labas. Pagkatapos magayos ni Dino, nakatambay na si Jessica. Sa sofa ng sala, walang pakialam na kumakain ng kay Dino. Bagong toasted na tinapay. Ginawa mo ang iyong sarili sa bahay, nakikita ko. Ano, may problema ka sa pagkain ko ng isang piraso? Iyong tinapay. Cheapskate. Itinulak ng isang nasisiyahang Jessica ang natitirang tinapay sa Dino. Eto, ibalik mo. Wala na ang lahat. Paano ang crust? Dino. Ano? Hindi gutom. Kung hindi, maging driver ko mula ngayon. Para saan? Sinundo namin si Brittany. Kawawang bagay ang naninirahan. Ang bangungot na iyon kasama ang mga daga at roaches para sa 2 araw. Sigurado akong natutunan niya ang kanyang leksyon. Kaya, kapag kami pumunta doon, maging isang maginoo at imungkahi na lumipat siya. Sa labas, sa harap niya. Bakit ako dapat? Sinasabi ko kasi sa'yo. Pinahahalagahan ko ang kay Brittany. Kakayahan. Siya ay nagtrabaho sa akin sa loob ng maraming taon. Walang conflict. Sa inyong dalawa dapat ay makisama kayo sa kanya. Nililinaw ko ba ang sarili ko? Tumango si Dino, nagbitiw sa kanyang bagong tungkulin bilang driver, confidant ni Jessica, at, ngayon ay tila, peacekeeper. Ang mabilis na libreng oras ng bonus ay ubos na. Flame. Kabanata 25 isa pang 12 ng hinanakit. Dahil pilit na inayos ni Jessica na manatili si Brittany. Sa silid na iyon, nagbakasyon siya at nanatili doon ng walang hakbang sa labas. Ito ay ang kanyang paraan ng pagpapakita kay Jessica kung gaano siya kahalaga. Bilang isang sekretarya, tunay ay binigyan siya ni Jessica, na inakay si Dino sa pinto ng hostel. Isang tingin. Gayunpaman, nabigo si Dino na mahuli ang kanyang pahiwatig. Ano pang hinihintay mo? Kumatok ka sa pinto. Bakit ako kakatok? You are my assistant, di ba? O dapat ba akong kumatok? Para sa'yo. Dino. Pumalakpak. Kabog, kabog. Naiwan na walang pagpipilian, humakbang si Dino at kumatok. Kabanata 25 isa pang dull repentantly. Bumukas ang pinto, at nang makita si Dino. Nakatayo roon, nagngangalit si Brittany. Basura ka, anong ginagawa mo dito? Dito para ipahiya ako. O baka para asarin ako. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit na ito ay isang basement, at ito ay kadalasan walang laman, kung maglakas loob kang hawakan ako, tatawagan ko ang pulis agad. Dino. Brittany, hindi ka pa ba natuto ng leksyon mo? Agad na binago ng boses ni Jessica ang boses ni Brittany. Kilos. Jessica, I misunderstood. Itong walang kwentang lalaki. Dumating mag-isa, paano ko malalaman ang kanyang intensyon? Pero, dahil kasama mo siya, kalimutan mo na ang sinabi ko eh. Hindi pagkakaunawaan. Nanatiling tahimik si Jessica ngunit iminuwestra ang kanyang mga mata. Kay Dino, sumenyas na magpatuloy siya tulad ng ginawa nila. Sumang-ayon sa kotse. Brittany, hindi bagay sa isang babae ang tumira sa isang basement na ganito. Pinapatawad na kita. Bumalik ka sa dati mong kwarto. Oo, parang maniniwala talaga ako sa'yo. Brittany, napatawad ka na niya. Bakit ang ugali? Gusto mo bang manatili dito? Sinama ng tingin si Dino, nagmamakaawa si Brittany. Yumuko.
Salamat, Dino. Dino, tulungan mo si Brittany sa mga gamit niya, utos ni Jessica. Oo, Jessica. Matapos tulungan si Brittany na lumipat, sa wakas ay nakabalik na siya sa kanyang orihinal na lugar ngunit ang insidenteng ito ay nakadagdag lamang sa kanyang paghamak kay Dino. Siya ay naglalaro, at ito ay nagalit sa kanya ng walang katapusan. Minaliit niya siya noon. Nakiusap siya sa kanyang sarili sa harap ni Jessica, para lang magpakita siya. Magnanimous at gawin siyang maliit. How dare this nobody play such games with her? Hindi niya napigil ang manatili sa tabi ni Jessica. Para sa ngayon, kailangan niyang tiisin siya salamat sa magandang kapalaran na naghatid sa kanya ng tulong ni Joshua, na tumulong sa TMO sa pag-secure ng proyekto sa Healthy Land at ginawa siyang isang taong may kahalagahan sa tabi ni Jessica. Nang mawala ang pagmamahal ni Jessica sa kanya, si Brittany gagawa ng plano para tanggalin siya. Okay na ba kayong dalawa ngayon? Hindi ako interesadong makipag-away sa isang babae. Hindi rin ako interesadong makipaglaban sa isang talunan. Magkatrabaho na kayong dalawa. Dapat magkasundo kayo. At ipinagbabawal sa pagtatalo. Oo, Jessica. Oo, Han. Huminto si Dino sa kalagitnaan ng tinitigan siya ni Jessica. Ha? Okay, boss. Huwag mo akong tawaging boss. Tawagin mo akong Jessica. Mabilis niyang paalala sa kanya, alam kung ano ang sasabihin niya. Boss, sa tingin mo ba ito ay isang soap opera? Ito ay isang malaking lungsod. Boss, si Ma'am Jessica ay isang CEO. Alam mo ba kung ano ang isang CEO? Presidente yan. Brittany, sapat ka na ba? Tinuturuan ko siya ng manners. Kabanata 26 na 80 million. Sumasakit na ang ulo ni Jessica at sinaway niya si Brittany, tuturuan ko si Dino ng disiplina, at hindi mo dapat gawin iyon. Hindi ikaw ang kanyang superior, at hindi siya sa iyo. Hindi niyo makokontrol ang isa't isa o mabuli ang isa't isa. Pareho kayong sumama sa akin. Pupunta kami sa Optic para hanapin si Nicholas Snyder. Para sa mga TMO. Pakikipagtulungan sa Healthy Land, kailangan natin ng malaking puhunan. Niloko ako ng matandang Sorrow na iyon sa pera ko, at dapat nating ibalik iyon. Si Nicholas ay hindi madali. Ilang beses na naming sinubukan, na maibalik ang aming pera nang walang anumang tagumpay. Duda ako sa oras na ito ay magiging iba. Kami malamang. Hindi makakakuha ng isang sentimos. Hindi natin malalaman unless we try. Ang pagbabalik ng anumang halaga ay mas mabuti kaysa sa wala. May nang-ahas na lokohin si Jessica sa kanyang pera. Nakita ito ni Dino bilang isang pagkakataon upang gumawa ng mabuti. Impresyon. Ang pagwawagi sa puso ng isang babae ay nangangailangan ng pasensya at pare-parehong pagsisikap. Ang bawat pabor na ginawa niya para sa kanya ay maaaring maging mas nagpapahalaga sa kanya. Ang dami niyang gagawin, mas marami siyang utang sa kanya. Kahit na, sa huli, hindi siya payag na pakasalan siya, at least inaasahan niyang ibibigay niya ang The Sealed Dragon Grass bilang kabayaran. Ma'am Jessica, gaano ka ba niloko ni Nicholas? 80 milyon. 80 milyon. Paano kanya niloko? Sisiguraduhin kong iuubo ng matandang Sorrow ang bawat sentimo, nang may interes. Sinalubong ng malamig na tawa ang pag-angkin ni Dino. Brittany. Hey! Puno ng pangungutya ang mukha ni Brittany, ikaw. Tanga, kilala mo pa ba kung sino siya? Alam mo ba? Ano ang Optic? At sa tingin mo ay makakagawa ka? Si Nicholas ay nagbabalik ng 80 milyon, kasama ang interes. Siyempre, kaya ko. Kung hindi mo kaya, mag-resign ka sa side ni Jessica. Kaagad. Kailangan ng TMO ng mga tapat na tao, hindi mga hambog na tulad mo. Nakita ni Brittany ang kanyang pagkakataon na maglagay ng bitag para kay Dino A. Ang tanga na hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa ay maaaring maging madaling napatalsik sa TMO na may kaunting pagkana. Mabuti. Walang pagdadalawang isip na sumang-ayon si Dino. Pagkairita ni Jessica, okay. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot? Para sabihing okay. Ikaw ang aking katulong, at maliban kung tatanggalin kita, hindi ka maaaring huminto. At mas mabuting magtrabaho ka.
na ugali ng walang laman na pangako. At Brittany, hindi ba't hiniling kong magkasundo ka? Dino, sinusubukan mo bang tanggalin siya dahil nagseselos ka? Kung ipagpapatuloy mo ito, kalimutan ang tungkol sa iyong bonus. Jessica, sinisisi mo ba ako dito? Siya na ang nagsimulang magyabang. Pusta lang sa pagitan namin. Kung hindi niya kakayanin ang pagkawala at inaasahan mong piyansahan mo siya, hindi iyon ang problema ko. Siya ay isang tulala, walang hiya, walang sense of decency. Sino bang may sabing hindi ko kakayanin ang pagkawala? Tsaka hindi ako magpapatalo. Sisiguraduhin kong ibabalik ni Nicholas ang iyong 80 milyon, kasama ang interes. Narinig mo yun, Jessica? Sinusuportahan mo siya. Ngunit hindi siya nagpapakita sa iyo ng anumang paggalang. Nambobola pa siya. Pinili ni Jessica na manahimik. Ang isa ay ang kanyang asawa. Sa panahon ng pagsubok. Ang isa, ang kanyang matagal ng sekretarya. Inaasahan niyang mapanatiling masaya ang magkabilang panig, ngunit tila hindi na ito praktikal ngayon. Kaya, nagpasya siyang, hayaan mo sila. Kung hindi man lang kinaya ni Dino si Brittany, hindi niya ginawa. Deserve na maging asawa ni Jessica. Kabanata 27 Octek. Mabilis na nagpasya si Jessica na ihinto ang pakikialam. Ang mga pagtatangka ni Brittany na gawing mahirap ang buhay para kay Dino. Kahit anong pagsubok ni Brittany na hamanin siya, hindi umimik si Jessica. Alam niyang mabuti ang mga kakayahan ni Brittany. Kung kaya ni Dino na hawakan ang sarili niya o kahit nalampasan siya sa panahon ng kanilang mga paghaharap, mapapatunayan man lang nito na hindi siya lubos na inutil na maituturing siyang matalino. Sa puso niya, naisip ni Jessica, kung ganoon nga, pagkaraan ng 1 taon, kapag nakapasa siya sa aking pagtatasa, magtatalaga ako sa kanya ng isang mataas na antas ng posisyon sa ehekutibo. Dapat gising na siya. Para dito. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang sasakyan ni Jessica sa harap. Octek. Ang Octek ay ang pinakaprestihiyosong auction house ng Delvin Hub, na nag-aalok ng iba't ibang item mula sa mga antigo at likhang sining hanggang sa mga kakaibang collectible, lahat ng bagay sa ilalim ng araw. Habang humahakbang ang tatlo sa mga pintuan, isang maikli at matambok na lalaki ang magiliw na sumalubong sa kanila, ang kanyang mukha ay nagniningning ng mga ngiti. Ito ang may-ari ng Octek na si Nicholas Snyder, kilala rin bilang Smiley Nick. Ang mas malawak na Smiley Nick ay ngumiti sa iyo, mas malalim na maabot niya ang iyong mga bulsa. Ang kanyang ngiti ay hindi para sa mga customer. Ito ay para sa kanilang mga wallet. Sa isang ngiti lang, nasakop na ni Nicholas ang mundo ng auction. Lahat ng bigwag sa Delvin Hub ay niloko niya minsan. Kahit na napagtanto mo na ikaw ay nagkaroon, hindi ka maaaring magalit. Ang pagsisikap na maibalik ang iyong pera ay malamang na magpayaman pa sa kanya. Ma'am Jessica, ano po ang nagdala sa inyo dito ngayon? Ang 80 milyon na niloko mo mula sa akin. Ma'am Jessica, paano ko magagawa ang ganyan? Bagay. Ikaw ang aking pinarangalan na panauhin, ang pinakamahalaga. Customer ang aking Diyos. Pinananatili ni Nicholas ang kanyang maningning na ngiti. Ano ang nakita mo ngayon sa aking lugar, Jessica? O nagbabrowse ka lang? Nagbabrowse. Sa tuwing pumupunta ako dito, naglalakad ako. Malayo sa isang mas malaking pagkawala kaysa sa huli. Kinuha mo na 80 milyon mula sa akin. Ipinadala ni Jessica kay Dino ang isang carton mula sa ang ball. Itong 3 pirasong basura, ibinabalik ko lahat. Ikaw. Ibalik mo sa akin ang aking 80 milyon, at tatawagan natin ito. Kahit. Makinig ka, Jessica, sa unang pagkakataon na bumisita ka sa Octek, ako. Sinabi sa iyo ang tungkol sa aming patakaran. Hindi na bumabalik si Octek. Walang balikan. Ano ang sinabi mo sa akin noong nagbenta ka? Sa akin ito. Ito ay nagkakahalaga ng Renaissance sculpture. 20 milyon. Ito ay ilang sinaunang silangan. Porselana na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ito ay higit pa. Kahanga-hanga, isang Monet painting na nagkakahalaga ng 100 milyon. Jessica, isa talaga itong Renaissance sculpture. Isang peking mula sa World War II.
kung galing sa World War II na ginagaya ang Renaissance, wala akong sinabing mali. Maaaring nag-alis lang ako ng ilang salita. At sinasabi mong nagkakahalaga ito ng 20 milyon. 20 milyon talaga ang halaga nito. Yen. Siyempre, kahit nasa dolyar, maaaring umabot ito ng halos 100,000. Ikaw. Naiwang tulala si Jessica, na hindi pa napaglaruan ng ganito. Bagaman ang iskulturang ito ay maaaring isang World War II imitasyon, ako ay gumawa ng mga pagtatanong at ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3 milyon. Samantalang sa dalawa pang item, na-check ko na rin. Isa ay nagkakahalaga ng 5 milyon, ang iba pang 12 milyon. Ang kabuuang halaga ng tatlong item na ito ay hindi bababa sa 20 milyon. Ayaw ko sa kanila. Bawiin mo sila. Alam kong hindi ko makukuha ang 80 milyon, pero kailangan mong ibigay sa akin ang 20 milyon na iyon, di ba? Nagbid si Jessica. Alam niya bago siya dumating na hindi na ibabalik ni Nicholas ang kanyang buong 80 milyon. Ang lahat ng tatlong mga item ay mga pekeng, na ang tunay na halaga ay pinagsama ay halos 5 milyon lamang. Kaya nagsimula siya ng mataas sa 20 milyon, na nagpapahintulot. Maraming puwang para sa negosasyon. Kabanata 28 ang deal ay deal. 2 milyon talaga ang hindi pinag-uusapan. Para sa tatlong bagay na mayroon ka, Jessica, 200,000 lang ang maiaalok ko. 1,800,000. 180,000. Ang counter-offer ni Nicholas ay natigilan si Jessica. Smiley Nick, anong ibig mong sabihin dito? Jessica, hindi ako interesado sa mga gamit mo simula pa lang. Dahil tumatawag ka ng mga random na presyo, patas lang na kaya ko rin. Wala akong planong bilhin ang mga ito. Gayunpaman, maaari kong tanggapin ng buo kung gusto mong magbenta sa presyong inaalok ko. Si Nicholas ay tiyak sa kanyang posisyon, alam na kahit na ang mga bagay ay palsipikado, ang kabuuang halaga nito ay humigit kumulang 500,000 dolyares. Kung makukuha niya ang mga ito sa halagang 180,000 lamang, talagang magbubulsa siya ng tubo na 320,000, kaya bakit hindi? Smiley Nick, hindi ka ba masyadong lalayo? Niloko mo ako ng 80 milyon, binigyan mo ako ng 3 peke, at hindi pa rin sapat iyon para sa iyo. Gusto mo bang i-scam ako? Bilang may-ari ng Optec, hindi mo maaring hindi matukoy na kahit na mga peke, ang mga anti-gong ito ay may market value na hindi bababa sa 500,000 dolyares. Ma'am Jessica, sabi mo na scam kita out of 80 milyon hindi tama. Dahil gusto mong bumili ng mga antik, palaging may panganib na kasangkot. Kung nabigo kang matukoy na ang mga ito ay mga pekeng at ikaw nagbayad ng mataas na presyo para sa murang mga item, nasa iyo yun hindi mo ako masisisi. At para sabihing sinusubukan kitang i-scam muli, mas hindi yun tama. Alam mo na ang mga pekeng ito ay nagkakahalaga ng 500,000 sa merkado, ngunit tinawag mo ang isang presyo na 2 milyon, malinaw na naglalayong linlangan ako para sa aking pera. Natural na hindi ko matanggap iyon kaya ang offer ko na 180,000 ay puro self-defense. Siyempre, nasa iyo ang pagpipilian, maaari mong piliin na huwag magbenta. Ang Optec ay tumatakbo ng mahigit 300 taon, at hanggang ngayon, sa buong 8 henerasyon ng pagmamayari, hindi kailanman nagkaroon ng anumang sapilitang pangangalakal. Nanatiling panay ang ngiti ni Nicholas. Kumpiyansa siya sa paninindigan nila ni Jessica, alam niyang kung susubukan niyang i-offload ang mga item na ito sa ibang lugar, walang handang bumili ng mga ito. Ang panganib na nauugnay sa naturang mga pamemeki ay mataas. Kahit na may tunay na halaga na 500,000. Ang ibang mga auction house ay maaaring hindi mag-alok ng higit sa 100,000 dahil ang pagbebenta ng mga antigo ay lubos na nakasalalay. Sa swerte, ang mga tunay na antigo ay mahirap itugma sa tamang mamimili, na nagpapahirap pa sa pagbebenta ng mga pamemeki. Sa 300 taon na pamana, ang naging pangunahing auction house sa Delvin Hub ang Optec ay ang malawak nitong network ng mga kliyente. Sa buong Delvin Hub, si Nicholas lang ang makakahanap ng mga mamimili para sa mga ito. Mga antigo. Dahil sinabi mo na iyon, Smiley Nick,
hindi ko ibebenta ang mga item na ito. Tumalikod si Jessica at inutusan si Dino, pack them up. Kami ay aalis. Sandali. Smiley Nick, ano ngayon? Nagbago ang isip mo at gusto mong bumili. Mga item na ito. Jessica, mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Kung aalis ka sa Optic kasama ang mga pekeng ito ngayon, hindi kita mayaalok sa iyo ng 180,000 kung ibabalik mo ang mga ito sa susunod. Sa karamihan, 100,000 lang ang mayaalok ko sa iyo. Lagi kang nag-iingat, Jessica. Sigurado akong nag-inquiries ka sa ibang lugar bago pumunta sa Optic. Malamang, hindi maraming lugar ang makakaalis sa mga pekeng ito, at kung gagawin nila, hindi lalampas sa isa ang mga bid. 100,000. Kabanata 29 ang kapangyarihan ng Optic. Ang mga salita ni Nicholas ay naghasik ng binhi ng pagdududa sa isip ni Jessica. Alam niya na ang mga may-ari na gustong kunin ang 3 palsipikado ay tinaya ang mga ito sa humigit kumulang $5,000,000. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong bilhin ang mga ito para sa presyong iyon. Ang pinakamataas na bid na natanggap niya ay $880,000, at ang pinakamababa ay nakakadismaya sa $180,000. May ilang bagay na alam ni Nicholas na hindi niya alam, gusto ni Jessica na mapunta sa puso ng bagay. Sa totoo lang, hindi marami ang naglalakas loob na kunin sila, pero Smiley Nick, bakit ikaw? Iginiit na ang kanilang mga alok ay hindi lalampas sa $1,000,000. Sa aming negosyo, ang mga mapagkukunan ng customer ay tanda ng lakas. Ang mga lugar ay walang kandila sa Optic dahil ang mga may-ari ay wala. Ang client base na nangangailangan ng 3 pekeng ito. Kahit na binili nila, iyong mga item, hindi nila ito maibebenta muli at sa huli ay kailangan nilang dalhin sa akin sa Optic. Alam nila ang presyo ng aking pagbili, mag-aalok lamang ako ng $1,000,000. Kung nais nilang maiwasan ang pagkalugi, maaari lamang nilang makuha ang mga ito sa ibaba ng $1,000,000. Walang sino man ang tanga sa mga araw na ito. Walang magsasagawa ng negosyo ng lugi. Ang aking alok ay $1,800,000. Kung ayaw mong magbenta, ayos lang. Ngunit kung babalik ka sa susunod, kailangan kitang tretuhin bilang isang tagaloob, at ang alok ko ay $1,000,000. Nasabi ko na lahat ng dapat kong sabihin. Kung magpasya kang umalis, Jessica, pagkatapos ay kunin ang iyong mga pekeng, ang aking negosyo ay umunlad. Voluntaryo. Nanginginig sa galit si Jessica na corner siya ni Nicholas. Gayunpaman, ano ang magagawa niya? Ang mga pamemeki ay lubos na walang silbi sa kanya. Kung sila ay tunay, na nagkakahalaga ng kahit na $5,000,000 lamang, maaari niyang ibigay ang mga ito bilang mga regalo sa kanyang mga kliyente. Ang mga pamemeki, gayunpaman, kahit na tinatayang nasa $50,000,000, ay hindi kailanman magsisilbing mga regalo. Habang ang 1.8 milyon ay kaawa-awang maliit kumpara sa 80 milyon, ito ay pera pa rin sa kamay. Nagpasya si Jessica na tanggapin ang alok. Ito na ang huling pagkakataong maranasan niya ang pagkawala sa kamay ni Nicholas. Nangako siya na hindi kailanman. Para tumuntong muli sa Optic. Sige, isa. Nang magsimulang sumang-ayon si Jessica, biglang humakbang si Dino at pinutol siya. Hindi kahit $1,000,000,000. Naiinis si Brittany, kaagad na itinuro si Dino at pinagalitan siya, ikaw na walang kwentang basura. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita habang si Jessica ay nagsasagawa ng negosyo? Isa ka lang katulong, nakakatakot na driver. Wala ka bang manners? Ayoko ring gawin ito. Pero kung hindi ako magsasalita, hindi ba sigurado si Jessica, medyo maganda siya, pero naloko na naman. Ang tanggang babaeng ito ay medyo malabo. Gumagawa si Smiley Nick ng ilang pandaraya at tuluyan na siyang nalinlang. Nagbebenta ng mga item na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $2,000,000,000 para sa 1.8 milyon lamang. Ang mga salita ni Dino ay nagparamdam kay Jessica na masampal niya ito ng malakas sa mukha. Gayunpaman, pinipigilan niya ang kanyang galit. Siya si Jessica, isang CEO na kailangang mapanatili ang dignidad. Hindi niya kaya bulyo kay Dino, kahit asawa niya, hindi sa harap ng iba.
Kahit na gusto niya itong parusahan, kailangan niyang gawin ito sa likod ng mga saradong pinto. Nanlamig ang mukha ni Jessica habang nagtanong, sabi mo ang tatlong bagay na ito ay nagkakahalaga ng $2 bilyong. Oo. Paano mo mapapatunayan iyon? Ang halaga ng mga antigo ay hindi nakasalalay sa ating mga salita. Ito ay tungkol sa aktwal na presyo ng pagbebenta. Just give me the. Napatingin si Dino sa matalim na titig ni Jessica at mabilis na inayos ang sarili. Bigyan mo lang ako ng awtoridad na hawakan ang mga anti-gang ito, boss, at ipinapangako ko na ibebenta ko sila ngayon ng halaga $2 bilyong.